Good day at magandang hapon mga ka-JT, at ito po kahabaan po ng papunta po ng Tayug, Pangasinan mga ka-JT. Ito po haba-haba po nito hanggang sa Nueva Vizcaya. Napakahaba pong tawidin ng Nueva Vizcaya, pero dito po meron po akong natawidan, Fast and the Furious mga ka-JT. Sobrang lupit po ang mga kurbada at mga kalsada, pero napakaganda po, gitna po ng bundok. Bilyasis po ako nag-exit mga ka-GT, hindi na po ako umexit doon sa kabila. Dito na po ako umexit at meron naman pong daan dito. Kaya lang po syempre mga ka-GT, nakakalito lang po sa haba ng bibiyahe nyo. Pero nakita ko po na Nueva Vizcaya Road mga ka-GT, ang nakalagay din po rito. Pero tatagusin nyo po yan, hindi ko po alam yung bundok na yan. At sa mga taga rito po, kayo na po bahala kung anong mga lugar to. Ayan, Tayog po ito mga ka-GT. Nakalampas na po ako sa aking pinagkainan, pero bayan pa rin po ng Tayog, Pangasinan po ata ito mga JT. Basta ito po ay sigurado po ako na nasa Pangasinan pa po ako, tapos papunta po ako ng Nueva Vizcaya. May daan po rito at pagkalampas ko po rito ng higit 59 kilometers ay meron na pong Nueva Vizcaya na papanik po ng Bulubundukin. Tapos ang pupuntahan ko po ay Bulubundukin din. Parte na po ng Aurora Province po ang pupuntahan ko, Quirino Province, kaya medyo 8 hours to 10 hours po ang bumiyahe mga ka-GT. Hindi pa po kasama yung yung kasama na pala po yung yung mga stopover ko, pagkain ko, yung pag-CR ko. At syempre, solo ride lang tayo. At may asikusuhin nga po ako dito. Sana pumayag po yung Register of Deeds na magawa para maghapon. Kasi po sigurado po ako ay 10 days po ang nito, ang proseso. At sana po mapakiusapan ko. At alam naman po dito mga ka-GT, nag-uulan na. At ayan po, dire-diretso lang po tayo dito. Eto na po yung sinasabi ko sa inyo, nagsimula na po akong umahon dito, pero dito po, para po ako nasa drag race dito mga JT. Drag race po, hindi drugs lang ha. Ayun po, syempre eto, busy tayo, JT Office Work mga ka-JT, at pagdating ko po sa Aurora, ginabi na po tayo at doon na po tayo nagpamagaya. Inovertikan ko lang po yung yun, kinakarera po ako niyan, hindi naman po ako nakikipagkarera, ayun. Kala ko naman napakalakas na loob. Ayun, hindi na po kami nagpangita diyan mga ka-GT. Simula na nauna po ako. Pero hindi naman po ako nagmamadali diyan. Takbo lang po diyan 20. Kaya lang po talaga sobrang curve po ng mga kalsada at yung pa may mga falling rocks, kaya kailangan mo maging alerto 24 oras. Pero syempre, hindi na po ako alerto. Normal alert na po tayo, kaya ayun, ang dami ko pa nadaanan dyan na nagpo-falling rocks. Inihilagan ko na lang po talaga, minsan natsyempohan ka talaga, pero hindi naman tinatamaan. Nilalayo ko po sa parting may magpo-falling rocks, may mga warning device naman. Ayan, kahabaan po yan, siguro mahigit kulang 60 kilometers po to takbuhin dito. At yung kurbada naman po ay talaga naman pong sobrang hirap po. Sumisiko po talaga dyan, hindi lang po siko, elbow pa mga ka-JT. Ayan, gusto ko po silang isakay, sabi sa akin na wag na kuya, kaya pa naman. Ang haba pa ho ng aahunin nyo mga yan, baka kaya hapon na po o gabi na ho yan, kasi 59 kilometers po ito na sobrang ubod po ng Tarik. Pero kasama naman po yung paglusong. At dito po makikita nyo naman po, may mga small community po kayo madadaanan dito. Ayan, may mga falling rocks po. Diyan mag-iingat po kayo, basta nakita nyo po yung mga ganyan. Tapos meron po mga tawag dito, ng net. Pag-ingatan nyo na po yan, sigurado po, ayan, may mga falling rocks. Tapos may mga bahaba rin naman po kahit nasa bundok. Pero ito siguro hindi po kasama to sa flood control na project. Siyempre, joke lang po yun. Sa mga, ayan, yung sinabi ni Mayor ng Baguio, yan, no, medyo mahalay yan, yung mga orange na yan. Pero siyempre, hindi ko po alam kung anong price talaga niyan. Ayan, nakita niyo naman po, talaga naman bumababa yung mga putek. Pero ito po ay tinagusan po ito. Tinagusan na ito ay lagusan po sa gitna ng bundok, papunta po na Nueva Vizcaya. Pero ito, Nueva Vizcaya pa rin po yung pinaka pangalan niya na highway mga ka-GT. Hindi ko pa alam kung extension, basta ito, ayan, may nakasabay po akong truck. At syempre, kailangan mong pagbigyan yan. At nasalute ako sa iyo pagka nakita niyang sumenyas ako at pa-placer siyang kaliwa. Ibig sabihin po nun, wag muna ako umovertake. At nung pumlaser po siya ng kanan, tsaka ako po siya inovertikan. At nagpasalamat din naman po ako. Good job mga driver. At ayan po, syempre, yun yung mga veteranong driver na sumesenyas palaang ay sumesenyas din. Ayan, nakita niyo naman po, Fast and the Furious siya. Oy, JT, walang tiyan. Syempre, diet. Ewan ko lang, pag-uwi, baka wala na itong diet. At ito po, napakahaba pong biyahe. Wala pong niya, stopover lang po. Kain lang, tapos pahinga yung turbo ng
sasakyan, kailangan mo rin ipagpahinga. Ang turbo ng sasakyan, minor lang. Tapos pahinga ng 15 minutes, andar na uli. At syempre, kailangan mo rin i-relax ang makina kahit ba po bago tong sasakyan na dala ko. Para ayan, dinaanan ko po. Nakakita nyo naman po, nasa taas na po ako dyan. Napakalamig po. Talagang dinadaanan ko rin po to. Parang, nasa, di ko po alam kung Tanay Rizal or Tagaytay. Napakadami pong dito. Pag hindi ko na po makita yung kalsada kaya nagdadaan-daan lang po kami. Siyempre, ang headlight nito hindi mo na kailangan magbukas kasi na automatic sensor to. At kaya ayun po. Tapos nakita ko po yung sensor ng parking ay medyo nagwa-warning na, kailangan na ipalinis. Dalawang sensor po nakita ko na gano'n. Ayan, may mga pulse pa akong nadaanan pero hindi na po ako tumigil. May mga overviewing dito. Dito po sa sasakyan na to, sensor po kailangan po ipalinis at yung maintenance po yon. At siyempre mga ka-JT, sobrang sensitive po ng sasakyan na dala ko kasi post start. Tapos ayun mga ka-JT, syempre iba na po tayo ng usapan. Ito po, napakahaba po nito, 59 kilometers. 59 kilometers na ahon Luzon mga ka-JT. Kaya yon, paglabas ko po sa May Nueva Vizcaya ay kahabaan din po. Napakahaba rin naman po nitong kalsada na to. Ito, Nueva Vizcaya na. At dito po naghahanap po ako ng basahan pinabibili ni Ate Monet pero wala po ako mabili kasi ang nakita ko lang po yung tigto 215. Ano ba tawag dito? Wales at saka po rocking chair at saka po yung yung hammock na parang tawag dito ay duyan kung tawagin sa Laguna. At syempre ito mga ka-JT, medyo marami na po tayo nakakasalubong dito, nasa na road na to. Ito po yung main way na hindi ko po alam kung saan ba yung bayan na madadaanan dito. Basta ito, daanan na po ito ng mga bus. Papunta na po ito ng Nueva Vizcaya hanggang sa makarating po tayo ng Quirino. May daan po dito, may naghihiwalay po na Isabela, may naghihiwalay po na ang dami pong nadadaanan dito. Ayan, nakikita nyo po yung mga may itim-itim na yan, bentahan po yan ng mga walis, tsaka po hammock o yung duyan na tali mga ka-JT. May mga rocking chair, may mga buli ba ang tawag doon? Basta may mga mga may nabibili po mga gawa sa ratan po mga ka-JT. Ayan, kahabaan po niyan, marami na po ako nakikita rito na truck, trailer, mga pambiyahe, siyempre mga papunta po ng Aurora, papunta po ng Isabela, papunta po ng Quirino. Madami pong pupuntahan dito at ang dami pong may daan din po dito papunta ng Tagigaraw. Opo, dito po papunta ang Quirino Province at Aurora Province mga ka-JT, hindi po dun sa papuntang Quezon. Ito po yon. Tapos ito po, medyo masama po ang daan ng kalsada. Joke lang po, JT Sakalam. Masama po ang panahon na dito sa Nueva Vizcaya. Dire-diretso po ito papuntang Aurora. At yun nga po yung aking dadaanan. At syempre, maghihiwalay naman po yung kalsada papuntang Isabela. Pero parte na rin po ito na Region 2 mga ka-JT. At ito po, ayan, nakita nyo naman po, puro talaga trailer. Dito rin po, parang papuntang Bicol at papuntang Bisaya. Talagang ang dami rin po mga nabiyahe rito na pangkargamento mga ka-JT. Siyempre, ingat-ingat lang po tayo. Marami po ako nadaanan. Hindi lang po isa o dalawa, tatlo na aksidente sa kalsada ang pero minor lang naman. Yung mga hindi nagkakabigayan, tapos ang huli ko po nakita ay yung motor na masyadong parang nahihirapan ng huminga yung pero hindi ko na po binidyo. Siyempre, umosyoso lang tayo. Kalimitan po ay minor lang. Eto, Nueva Vizcaya mga ka-JT. Pagkakaalam ko po ha, sa mga taga rito po, alam nyo naman po kung anong baryo to. Comment na lang po kayo. At shoutout nga pala po sa mga nanonood sa akin at sa mga sumusuporta. At sa mga naniniwala sa akin, maraming salamat sa inyo. At yun nga po mga ka-JT, syempre gagabihin na po talaga tayo. From San Pablo to Aurora. Hindi naman pula Aurora. From Quirino Province lang po mga JT. Napakahaba po. Nakita nyo naman po. Sobrang haba po talaga nito na Nueva Vizcaya na to. Hanggang sa dumaan po ako sa bayan nila. Medyo may traffic. Sobra gwapo na may mga nasisira ang mga truck na pambiyahe. Sobrang dami po dito na makakasalubong nyo po talaga. Puro truck po, pangkaraniwan po yung mga pero kalimitan din po sa sakyan dito, puro SUV at puro pick up po. Nakita nyo naman po mga umu-overtake sa akin na bara. Basta marami po, puro different kind of different kind. Magkakaiba pong pangalan ng sasakyan. Ang dami po, siguro pambiyahe. At meron po ako nakita rito, masyadong marami po, sako-sako, hindi po maikakarga na sibuyas bawang. Medyo mura, kaya lang sako po talaga. Aabutin po ng bulok pag inuwi pa kasi
8 to 10 hours. Pagka naman po dahan-dahan kayo, siguro mga nasa 12 hours ang biyahe mga ka-JT. At meron po ako dito, mga nag-viral na bus na nakasalubong, Florida. At dito po pala ang biyahe nila. Talaga namang nag-iingat na po sila. Pero syempre, yung iba, hindi ko po alam. Basta yung nakasabay ko, ay medyo panay na rin po ang pag-iingat mga ka-JT ng Florida. At yun nga po, ito yung sinasabi ko sa inyo na bayan. Nakaranas na po tayo ng traffic. Ito pong pagbiyahe ko pong ito ay medyo ngayon pa lang po ako sinisipag, mga 6 hours to 8 hours ng drive day. Joke lang po yun. Yabang mo JT, hindi. Basta ito po syempre tiyaga lang po. Lagi ko pong sinasabi sa sarili ko, tiyaga lang sa pagmamaneho. At syempre, yung car naman na dala ko ay medyo may kagandahan talaga. Kaya napakasarap pong drive-in at condition talaga mga ka-JT. Wala kang ano yun. Kaya ako na nga po sumusuko. Pinagpapahinga ko po yung turbo niya na mini-minor kong 5 minutes. Tapos tsaka ko po papatay ng makina. Magpapahinga po ako. Kasi syempre kahit po bago ang isang sasakyan, kailangan din po nila na magpahinga para hindi humapwersa mga ka-JT. At yun nga, nakakita nyo naman po yung bundok, nakakita nyo naman po yung ulap mga ka-JT dito sa Nueva Vizcaya. Napakaganda po. Meron siguro time na dito na talagang hindi mo makikita yung kalsada. Lalo siguro pagka masama ho ang panahon. Pagdating ko nga po ng Quirino Province mga ka-JT, ay medyo masama po ang panahon. Hindi ko po alam kung may bagyo. Tapos meron palang Quirino Day po dito. Buti na lang po inaabot ko mga ka-JT, kundi tulog ako malala dito. At yun nga po syempre, ayan, nasa Nueva Vizcaya, kabaan po, nakapakaganda po ng view rito. May engganyo ka rin naman po, hindi ka aantukin. Basta pag ganito naman po yung mga view na mararanasan mo, madadaanan mo, kahit po napakahaba nitong biyahe na to. At dito po kasi napakatagal po ng biyahe na to, nitong Nueva Vizcaya na to mga ka-JT. At alam nyo naman po, tayo taga south po tayo, going to north. Siyempre, medyo alanganin po tayo sa mga bawat pagliko kasi ang lapad na po ng kalsada. Hindi kagaya dati na meron lang po espalto tapos lubak-lubak minsan. Ngayon po napakalapad na po ng kalsada kaya medyo nalilito po ako mga ka-JT. Kaya okay lang naman, pero nandun pa rin naman yung mga landmark nila. Tapos marami po mga kainan po na talagang bubuyog. Tapos yung letter M, at ayun, nakita nyo naman po, parte na po ng Quirino yan to Aurora. Yung pag ano yan na tawag dito, yung masamang panahon na yan na makikita nyo yung dagim. Napakalayo pa po niya. Akala nyo po napakalapit na po niya. Syempre, yan, pumapatak na po yung ulan mga ka-JT. Nueva Ecija pa rin po ito. Basta ang dami ko pong dadaanan dito at may dinaanan din po ako ditong bundok. At halos ginabi na po ako sa pag syempre, pag ginabi ka, see you on tomorrow for next video mga ka-JT. At yun nga po, syempre, hanap lang po tayo. Wala po ako nakita ang hotel dito, kaya nagtiyaga po ako na sa sasakay na lang po tayo natulog. At dahil po wala talaga akong makita at lalayo po talaga, syempre dito mga ka-JT, convenient naman, pinatay ko na lang po yung makina niyan. At napakalamig naman po kasi dito, kaya yun mga ka-JT, kaprasong bintana lang po. At saka syempre, sa safe po ako pumarada. Doon muna ako pumarada sa may checkpoint. Nakiusap po ako doon sa mga pulis at sabi nila okay naman daw po, ayan, kanan lang po tayo dyan. Hindi ko po alam kung anong papunta po yan, basta dito po, ayan, ito po yung pakanan papunta pong Quirino Province. Ito, kahabaan din po ito mga ka-JT. Ito, sa dulo po nito, kakanan po ulit tayo. Pagkakanan po, ito na po tayo mga ka-JT. At lumakas na po ulan kasi palapit na po tayo ng Quirino Province mga ka-JT. Siguro estimate ko mga nasa 70 kilometers na lang po yan, kaya ayun, ginabi po tayo. Siguro hapon na po ito, mga 4 to 5 PM na po mga ka-JT. PM ho, pagabi na po. Basta yan, nabot na po tayo ng malakas na ulan. Hindi ko po alam na may bagyo ba o dito o wala po akong idea. Tapos yun nga po, buti na lang po at nag-decide ako na mapaaga ng punta dahil po kinabukasan ay holiday. At sa Quirino po nga pala po ay yun nga po ay may holiday. At Quirino Day po, buti na lang po ay hindi po walang pasok. May pasok po pala. Ayun mga ka-JT, ang mga government official dito. At syempre mga ka-JT, gagabihin po tayo dito. Hahanap na to tayo ng pagpapahingan dyan hanggang sa wala po ako nakita na pagtutulugan. At yun nga po, syempre bilang cowboy, sa sasakyan ka na matutulog. At pagising ko po na madaling araw, sibat na po ako papuntang Quirino. At syempre mga ka-JT, ayan po tayo, inabot din po tayo ng Tila. Ayan, tatagusin nyo po yung kalsada na yan mga ka-JT, ang bundok na yan papunta pong Quirino. Kaya napakahaba po ng inyong bibiyahin.
At syempre mga ka-JT, pababat paahon po yan at hanggang sa napakahaba po na yan. Ang dami ko po nilikuan dyan ng mga bayan na nalilimutan ko na po mga ka-JT. Basta ako po, dire-diretso lang po. Ayan, yung iba po talaga naman naka-headlight na dahil po ay medyo madilim na. At dito po mga ka-JT, talaga naman nakalagay po dito warning na low gear para sa mga truck kasi po siguro in front of aksidente. At syempre mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next video. Alam niyo naman po tayo. Babus!